Sa Gataran, Cagayan, nagkakaisa tayo para sa Sustainable Development Goal 15, Life on Land. Mula sa pagtatanim ng mga puno hanggang sa pangangalaga ng kalikasan, bawat hakbang ay may saysay. Magandang araw, mabuhay. This is Mark Anthony Arbawit and this is Giancarlo Palwa at kami ay BSHM 1E. Ang ating komunidad, ang Gataran, Cagayan, ay may yaman ng kalikasan na hindi kayang tapatan ng anumang material na bagay. Ang mga tanawin ng mga bukid, ilog at kagubatan ay nagbibigay ng buhay sa ating pang-araw-araw. Ang Life on Land ay hindi lamang isang layunin kundi isang pangako na itaguyod ang pagpapabuti ng kalidad ng ating kalikasan, lupa at mga ekosistema. But wait, sa pagtutok sa aspetong ito ng sustainable development, nais naming ipakita kung paano natin maaaring maging bahagi ng solusyon kahit sa maliit na paraan lamang. Dito sa Gataran, ang buhay sa lupa ay buhay natin. Kaya naman, nais naming ipakita kung paano namin ingatan at inaalagaan ang ating kalikasan para sa kasalukuyan at sa susunod na mga henerasyon. Tara na! At samahan kami sa masayang paglalakbay na may layuning maging bahagi ng Sustainable Development Goal 15, Life on Land. Let's go! Alam nyo ba guys na dito sa aming komunidad, meron kaming isang programa na tinatawag na Bantay Ilog, wherein isa itong magandang halimbawa ng pagtutulungan dito sa amin. Dito, nagtutulungan kaming bantayan ang kalagayan ng aming ilog. Tuwing Sabado at Linggo, naglalakad kami sa tabi ng ilog at inoobserbahan ang kahalagahan ng malinis at maayos na ilog para sa aming komunidad. Dito, nakikita natin kung paano naging masigla ulit ang aming ilog dahil sa malasakit at pagkakaisa ng bawat isa. At ang susunod naman ay samahan nyo kami sa gitna ng aming hardin. Nakikita natin ang kahalagahan ng buhay sa lupa. Ang pagtatanim at pagsasunrise ng mga halaman ay nagdadala hindi lang ng kagandahan kundi pati na rin ng kabuhayan. Dito sa aming community garden, hindi lang basta taniman, ito'y lugar ng pagkakaisa at pag-aalaga sa isa't isa. May mga residente tayo na hindi lang nila inaalagaan ang sarili nilang bakuran kundi aktibo silang nakikilahok sa pagtatanim ng halaman sa mga pampublikong lugar. Isa itong malaking hakbang para sa mas malusog at mas masiglang komunidad. Dito sa amin, ang pagtatanim ay hindi lang solo na gawain. Ito ay isang aktibidad na nagbubukas ng pagkakataon para magkakakilala at magtaglay ng mas matibay na samahan. Saka alam nyo ba guys na sa aming pagtatanim, ginagamit namin ang eco-friendly na pamamaraan tulad ng composting at rainwater harvesting para mas mapanatili ang natural na balanse sa aming paligid. Nakakatuwang isipin na ang bawat tanim na ating itinatanim ay may kaakibat na kwento at layunin para sa ating komunidad. At ang simpleng hakbang na ito ay malaki ang epekto sa pagiging sustainable ng aming pamumuhay. Ngayon, sama-sama tayo sa pagtatanim ng mga puno. Ang bawat puno na natatanim natin ay sumisimbolo ng pag-asa at pagmamahal sa kalikasan.
Bilang bahagi ng Sustainable Development Goal 15 Life on Land, ang pagtatanim ng puno ay may malaking epekto sa pangangalaga ng ating kalikasan. Dito, ang itinatanim namin hindi lang mga puno kundi ang pangarap ng mas malinis na hangin at mas matatag na ekosistema. Ang ating pagtutulungan ay nagbibigay buhay hindi lamang sa mga puno kundi pati na rin sa ating samahan. Bawat puno ay hindi lang sumisimbolo sa ating pagsusumikap kundi isang alitaptap ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sana ay magsilbing inspirasyon itong munting aktibidad na ito para sa ating lahat na magkaisa at magtaguyod ng mas malusog na kalikasan. Nakakatuwa rin ang suporta ng mga kabataan dito sa aming barangay. Marami sa kanila ang nagsasagawa ng clean-up walk at nagsusulong ng awareness sa kanilang mga paaralan tungkol sa environmental sustainability. Ang barangay clean-up walk na ito hindi lang simpleng linis, kundi isang masiglang lakaran para sa kalinisan ng ating kapaligiran. Pero alam niyo ba guys, hindi lang ito para sa kagandahan ng lugar natin, kundi para rin ito sa kalusugan ng bawat isa sa atin. Kaya join as we walk, pick up trash, and make our barangay cleaner and greener. Para naman sa ika-4 na programa, ang Upcycled Art and Environmental Awareness Program. Dito inaangat natin ang ating mga recycled creation at nagbibigay tibay sa kamulatan sa isyu ng kalikasan. Sa bawat obra ng sining, may kasamang pangaral para sa mas malusog na kalikasan. At ang huli nating tatalakayin ay ang paggamit namin ng bisikleta. Ang paggamit namin ng bisikleta ay nais naming palakasin ang kalusugan at mapanatili ang malinis na hangin sa kapaligiran. Higit sa lahat, gusto naming maitaguyod ang paggamit ng sustainable na transportasyon sa aming komunidad. Kasi alam nyo ba guys na ang pagbibisikleta hindi lang nagbibigay sa atin ng ehersisyo, kundi naglalagay din tayo sa landas ng mas sustainable na pamumuhay. Sa paggamit ng bisikleta, nababawasan natin ang carbon footprint natin at nagsisilbing ambag sa pag-alaga sa ating kalikasan. Kaya dito sa amin guys, hinihikayat namin ang aming komunidad na maging bike friendly. Ito ay isang simpleng paraan ng pagtutulungan para sa aming lahat. Ang bawat pedalya ay sumisimbolo sa pagtutulungan para sa mas malusog na kinabukasan. Mga kaibigan, talaga namang napakasaya at makabuluhan ang mga programa natin dito sa Gataran. Naway nakuha ninyo ang inspirasyon na maging bahagi at sumuporta sa mga susunod pang aktibidad. Kaya mga kaibigan, ito ay ilan lamang sa mga eksena ng aming komunidad. Hindi man kami ang pinakamalaki, pero tiyak na gumagalaw kami tungo sa isang mas sustainable at mas buhay na barangay. Kaya mga kaibigan, tandaan ang sustainable development ay isang paglalakbay at bawat maliit na hakbang ay may halaga. Maraming salamat sa pagsasama sa amin sa paglalakbay na ito.